Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ni Sarah sa mga sandaling kasama niya si Juvie habang tanaw ang paglubog ng araw. Ito na yata ang pinakamagandang sunset na nasaksihan niya sa kanyang tanang buhay. Sa sobrang kagalakan na nararamdaman, hindi niya napansing pahigpit na pala ng pahigpit ang hawak niya sa kamay nito, dahilan upang magreklamo ito. Uy, hindi naman halatang takot ka mahulog, ano? Napatingin agad siya rito dahil sa kanyang narinig. Mas gusto ko pang mahulog sa bangin kaysa mahulog sa maling tao, no? Talaga lang ha. Ano to? Tugon naman nitong ibinandra ang magkahawak nilang kamay na siya namang tiningnan ni Sarah. Akmang bibitaw sana siya ngunit hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Okay lang. Ayoko rin namang mahulog ka sa bangin. At kahit sa maling taong sinasabi mo. Anitong nakangiti at muling itinuon ang mga mata sa malayo. Bago pa tuluyang maglaho ang haring araw, ay nagpasya na silang bumaba ng bundok at sa kabutihang palad ay ligtas naman silang nakauwi sa kanilang tinutuluyan. Ilang sandali pa lamang silang nakapagpahinga nang napansin ni Juvie si Sarah na panay ang masahe nito sa sariling paa. Kaya naman naisip niya na baka napagod ito sa paglalakad kanina, kung kaya naman naisip niyang magpakulo ng tubig. Maya-maya pa, dala-dala na niya ang maliit na plangganang may lamang maligamgam na tubig at pasador. Anong ginagawa mo? Hamaang tanong ni Sarah habang pinagmamasdan ang tahimik lamang na si Juvie. Sa kabila ng pagtataka, ay kaginhawaan naman ang agad na naramdaman niya nang dumampi sa kanyang balat ang mainit-init na pasador. Nanunuot ito sa kanyang kalamnan kung kaya't kahit papano ay napapawi ang pananakit ng kanyang paa. Salamat. Matipid niyang sabi rito habang pinagmamasdan pa rin ito sa ginagawa. Hindi niya alam kung bakit parang gustong-gusto niya ang pinagsisilbihan. Samantalang siya ang madalas na gumagawa nito noon sa dati niyang kasintahan. Juvie, ako na. Biglang agaw niya sana sa pasador na hawak nito. Pero mukhang ayaw siya nitong pagbigyan kaya hinayaan niya na lamang. Kahit na medyo nakakaramdam na siya ng hiya. Naaalala niya kasing hindi siya yung tipo ng taong pinagsisilbihan. Ano, medyo okay na ba pakiramdam mo? Maya-maya'y tanong nito. Tumango lamang si Sarah na animoy parang bata. Kinabukasan, niyaya naman siya ni Juvie at ng mga pinsan nito na manguha ng alimasag. Kaya't madaling araw pa lang ay gising na sila upang maghintay ng low tide. Halika, hawakan mo to. Sabi nito at ibinigay sa kanya ang isang galon na sinadyang dinisenyo upang doon ilagay ang mahuhuli nilang alimasag. At dahil madilim pa, tanging sinag ng buwan at mga hawak nilang flashlight ang nagsilbing kanilang liwanag. Maya-maya pa ay may nahuli na si Juvie. Kaya naman tuwang-tuwa si Sarah nang ilagay nito sa hawak niyang lagayan. Nasa likuran lamang siya nito habang pinagmamasdan kung paano ito manghuli. Minsan, abala rin siyang pagmasdan ang naglalanguyang maliliit na isda at mga hipon. At dahil sa kagustuhang makahuli rin siya, ay sinubukan niyang hulihin
ang nakita niyang alimasag. Maliit lang ito kaya imposibleng hindi niya ito mahuhuli. Dahan-dahan siyang yumuko at excited pang dakmain ito. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagsigaw nang kagatin siya nito. At dahil sa sobrang pagkataranta ay nahagis niya tuloy ang hawak na galon. Sinabi ko na nga ba eh, katigas ng ulo. Anitong mabilis na lumapit sa kanya. Pero ang nakakainis ay nang pangiti-ngiti pa ito sa kanya sa kabila ng pag-aray-aray niya habang ginagawa ng paraan na matanggal ang pagkaipit nito sa kanyang balat. Ouch! Ang sakit! Paulit-ulit niyang daeng. Yan kasi, alam na di marunong. Gusto talagang makagat. Anito matapos matanggal ang pagkakaipit. Sorry. Aniya nang makitang wala ng laman ang kanilang lagayan. Pero imbis na magalit, ay tumawa lang ito ng malakas. Pambihira. Sige na, wakan mo to habang hindi pa nakakalayo. Anito at nagsimula ng lumusong. Bago sumikat ang araw, ay tumigil na sila sa panghuhuli. Agad naman nila itong inuwi at ipinaluto sa tiyahin ni Juvie. Ano, masarap diba? Tumango naman siya bilang tugon. Worth it ang makagat. Hayaan mo sa susunod, tuturuan kita. Huwag mo na ngayon kasi broken ka pa. Bigla tuloy kumunot ang noo niya sa narinig. Anong connect? Basta. Sige na, kumain ka pa. Damihan mo para tumaba ka. Sa mahigit 2 linggong pamamalagi ni Sarah sa probinsya, masaya siyang mahanap ang kapayapaan sa puso niya. Kaya naman naisip niyang baka panahon na upang bumalik na sa dati niyang buhay. Bakit hindi ka sumama sa akin sa Maynila? Di ba gusto mong mag-aral? Malapit lang ang university sa amin. Matutulungan kita. Gusto ko man kaya lang. Paano yung bahay namin? Mga alagang hayop ng tatay. Sus, problema ba yun? E di, ipaalaga mo muna sa iba. Alam mo, Juvie, walang magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo kung nandito ka lang. Sinasabi mo ba na pangit ang lugar namin? Hindi. Ibig ko sabihin, bakit hindi ka mag-explore? Gaya ng gusto mong makapagtapos. Gusto kong mag-aral. Pero pag-iisipan ko muna kung kaya ko ba talagang iwan ang lugar na to. Sige, pag-isipan mong mabuti, okay? At kapag ready ka na, puntahan mo ako agad. Tumango naman siya bilang tugon. Ate Sarah, kailan ka balik niyo rito? Babalik pa ako kayo? Oo naman, Utoy. Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko, magdadala ako ng madaming chocolates. Diba, favorite mo yon? Naku po, ate. Sabi niyo yan, ha? Siyempre. Give me 5. Oh, siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Tawagan mo kami agad kapag nakauwi ka na. Opo, tito. Salamat po. Habang nagpapaalam sa kanyang mga kaanak, ay panay pa rin ang palingalingan niya
na baka sakaling magpakita si Juvie sa kanya. Ngunit habang papalayo ang sakyan, naisip niyang baka hanggang doon na lang talaga ang alaala nilang dalawa. Naisip niyang nakakapanghinayang dahil mas pinili nito ang manatili sa lugar nila kaysa ang tanggapin ang alok niyang sumama sa kanya at makapag-aral. Pero ganun talaga ang buhay dahil ayaw niya din naman itong pilitin sa bagay na labag sa kalooban nito. Oh, kamusta ka sa coffee shop? Ba't parang hindi yan ibintang mukha mo? Tanong sa kanya ni Army nang pumasok siya ng kotse. Nakaka-stress. Ang hirap na lang ikaw lang lahat. Bakit pa kasi hindi ka na lang mag-hired ng ibang tao na gagawa sa mga trabaho ng magaling mong ex? Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Co-owner pa rin siya. At ayaw kong magkaroon kami ng issue pagdating sa negosyo. Bakit hindi mo na lang ibenta ang shares mo? Patayo na lang tayo ng ibang coffee shop. Mas malaki pa kung kugustuhin mo. Army, di ba napag-usapan na natin to? Dugo at pawis ang itinaya ko para sa coffee shop na to. Hindi ko to pwedeng basta-basta na lang pakawalan. O baka naman ayaw mo lang mapalayo kay Sarah. Kaya ka ganyan. Hindi ba sapat na ikaw ang pinili ko? Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Kaya ka ganyan? Fine. Saan tayo kakain? Kahit saan. Seryoso? Saan nga? Baka kasi kung saan kita dalhin tapos hindi mo na naman magugustuhan. Okay. Sa Amiego na lang. Amiego? Na naman? Tinatanong mo ako, di ba? Pero bakit dun? Pwede naman sa iba. Teka, bakit ba kasi gusto mong balik-balikan ang dating place ninyong dalawa ni Sarah? Wala na bang iba? You know what? Kung magtatalo lang tayo kung saan tayo kakain, huwag na lang tayong kumain.